O yan, magluluto tayo ulit ng ginataang makarel. Yung makarel, ang tatak niya is unipa kasi wala akong mahanap na saba. So ngayon, i-drain ko na siya kaya eto na siya ngayon. Ang mga sahog natin pagdating sa ginataang makarel, siling labuyo, siling pangsigang, luya, bawang, sibuyas, pechay, at ang kokomama. So hindi mawawala itong magic sarap. Tapos, itong paminta. At, betchin. So, ngayon, ang gagawin muna natin, gagayatin muna natin yung bawang, sibuyas, at saka yung sili. Tapos, saka ko yun, igigisa. Wait lang ha, umpisahan pa lang natin to, aking munang hihiwain. So mga kananay, hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ko hihiwain ng bawang sibuyas. Kasi alam naman natin kung paano tayo maghihiwa ng bawang sibuyas. So ipapakita ko na lang sa inyo kapag nahiwa ko ng lahat at isasalang ko na. Yan po yan siya, hihiwain ko. At ipapakita ko sa inyo kung paano yung pagluluto. Yan mga kananay, nahiwa ko na yung bawang, sibuyas, luya, siling verde at siling pula. At isa pa, nakalimutan ko ito. Itong suka na to, ilalagyan natin ng konti ang ating gagata para pampaalis yan ng lansa at saka isa pa, para tumagal yung gata. Ngayon, gigisahin na natin siya ha. Alam naman natin mga kananay, kapag magluluto tayo, kailangan natin ng mantika. Hintayin lang natin uminit ng konti yung ating dirty na kawali. Hindi naman siya dirty. Matagal na kasi siya. Ganyan na yung naging itsura niya sa sobrang tagal niya. Hindi natin masyadong matanggal yung itim. Pero nalulutuan pa naman. Yan, mainit siya. Lalagyan natin siya ng konting mantika. Dagdagan natin konti. Para mag-isa natin ang gusto. Bawang. So, ang unahin natin ilalagay ay yung luya. Ngayon natin igigisa yung luya. Ayan. Unahin natin igigisa yung luya. Kapag medyo brown na siya, saka naman natin ilalagay yung wangba. So, ayan. Medyo ano-ano na siya. Huwag muna pala natin siyang hintayin maging brown. Para pag naging brown siya, kasabay na yung pagiging brown ng bawang, sibuyas. Ganyan natin yung bawang. Para pag nag-brown yung luya, brown na rin yung bawang. Hintayin lang natin mag-brown yung luya at saka yung bawang. Saka naman natin ilalagay yung sibuyas. So ayan, medyo brownish na yung bawang at saka luya. Lagyan naman natin yung sibuyas. Ayan. Bango. Isa pa lang na mabango na. Hintayin natin ng konti, tapos ilalagay naman natin yung siling pangsigang. Kasi gusto namin ay medyo maanghang. Kayo po, depende po sa dami ng ilalagay nyo. Kung gusto niyo na medyo maanghang, medyo marami sili. Ngayon, ilalagay na natin yung siling verde. Kasama natin sa gisa.
Sama natin sa gisa yung siling verde para kumatas yung anghang niya. It's yummy pag maanghang. Pagkatapos naman yan, mag-isa, ilalagay naman natin itong Coco Mama. Hintayin lang natin maluto. Hihintayin lang natin maluto yung sili. Pag naluto na yung sili, ilalagay naman natin yung Coco Mama, yung Coco Gata. Tapos, pakukuluan natin siya. Ayan. Medyo luto na yung sili. Nangangamoy na siya. Nangangamoy ang hanga. Ngayon, ilalagay naman natin si Coco Mama. Ayan. Ibuhos natin lahat. Itong Coco Mama. Medyo marami yung lagay kong Coco Mama kasi dalawang mackerel ang inilagay ko. Yung Coco Mama ang inilagay ko is 400 ml. Ayan. Pakukuluin naman natin siya. Tapos, habang pinakukuluan natin siya, lagyan na natin siya ng paminta. So, paminta, lalagyan naman natin siya ng konting patis. Tantahin nyo lang, ha? O, kasi tansya-tansyaan lang ang nilalagay ko. Ayan. Tapos, haluin natin siya. Pag natin, hintayin naman natin siyang kumulo. Pagkakulo niya, tsaka na natin ilalagay yung pechay. At makarel. Hintayin lang muna natin, ha? O yan, nakita niyo po siya, kumukulo na, no? Kumukulo na siya, ilalagay naman natin yung mga pechay. Na natin ng konti. Yan. Pansamantalahin na muna siya ng konti para mailagay ko ng maayos yung pechay. Yan. Nilagyan ko talaga siya ng maraming pechay kasi gusto ko maraming gulay. Tapos, ilalagay naman natin itong mga mackerel sa ibabaw ng pechay. Yan hindi ko na siya kukutsarahin o anuhin kasi malinis naman ang aking kamay. Hinugasan ko maigi ng 3 beses ang aking kamay bago ko nag-proceed sa pagluluto. Yan. Pagkatapos natin siya mailagay, maglalagay pa rin tayo ng siling pangsigang. Pagdagdagan pa natin ng siling pangsigang, lagyan natin sa bandang gitna. Ayan. Tapos, lagyan naman natin siya ng sili. Ngayon, pakuluin natin siya ng konti. Yan, nakita nyo, medyo kumukulo na, diba? Titiplahan naman natin siya ng konting suka. Actually, kung pagka-pinutsara mo siya, 1 tablespoon. Pero ako, tansyahan lang kasi ako. Kasi ayoko naman na masyadong maasin. So, ngayon, tatakpan muna natin siya para kumulo naman siya ng gusto. Isabay na rin natin ang siling labuyo na hiniwa ko. Yan, ito yung siling labuyo. Lalagyan natin dyan para pag kumulo siya, lalasa naman yung pinaka-spicy niya o anghang. Ngayon naman, patakpan na natin siya para kumaibabaw yung gata sa mackerel. Kaya natin kumulo. O yan, tignan na natin. Wow! So, ngayon,
Hanggat kumukulo siya, ilagay naman natin yung magic sarap. Ito, yung magic sarap. Ito ang pampasarap at pampaalat ko. So, hindi na ako naglalagay pa ng asin. Ang naglagay na ako. Since naglagay na ako ng patis kanina, ito na lang idadagdag ko yung magic sarap para hindi siya umalat ng gusto. O, yan. Ilalagay na natin yung magic sarap. Yan. Lahat ko na. Since siya naman yung ginagawa kong pampaalat at pampalasa. Gagawin natin ng konti. Hindi pa ilalim natin siya para kumatas at kumapit yung lasa sa mackerel. Yummy! So, ngayon, patakpan natin siya ulit para maluto ng gusto yung gata. Tapos, anuhin natin yung gata. Dito, patutuyuin natin ng konti. Yung parang nagmamantika na siya para mas yummy. Mamaya ilalabas ko na yung finished product ng ginataang mackerel. So, ayan na. Yan na yung finished product natin. Sasalin mo na siya sa tasa. Tapos, ready to eat na. See ya! Maraming salamat. Sana po mapanood nyo yung video ko ito at magaya nyo rin po siya. Sobrang sarap po talaga nito. Promise. Bye-bye!